Anumang araw, lalabas na ang arrest warrant kay Revilla. Ayon sa ombudsman, hiniling na nila sa Sandigan Bayan na pabilisin ang paglabas nito. Ha? Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Ha? Actually, na-file na yung kaso nung nakaraang Biyernes. Na-file na ng ombudsman sa Sandigan Bayan at kapag mga ganyan, mga kabunyog, mga kababayan, na na-file na ang kaso, hinihintay na lang yan ang paglabas ng arrest warrant. Halos ministerial yan sa korte na kapag natanggap na nila ang information, ibig sabihin yung kopya ng charge laban dito kay Revilla at sa iba pang mga akusado, kapag natanggap yan ng korte ng Sandigan Bayan, titingnan lang yan, i-review lang yan. Hindi naman kailangan ng magkaroon ng hearing. Titingnan lang kung in order yung mga papeles, yung mga dokumento, maglalabas na yan ang arrest warrant. Hindi tatagal yan, kahit mga hindi aabuti ng 1 linggo. Pwedeng maglabas na yan ng arrest warrant. Lalo pa, hiniling ng ombudsman sa Sandigan Bayan na pabilisin ang paglalabas ng arrest warrant. At hiniling din ng ombudsman sa Sandigan Bayan na mag-issue ng Hold Departure Order, HDO, para hindi makalabas ng bansa sila Revilla at ang iba pang mga akusado. So yan, mga kabunyog, mga kabayan, ewan natin, ano na kayang ginagawa ngayon ni Revilla? Ano kayang ginagawa niya? Alam niya na yan, na maglalabas na ng arrest warrant. Magtatago ba siya? Nangyayari na naman yung nangyari nung kailan ba yon? 2014? Nung kinasuhan siya ng plunder din dahil sa PDAP scam, yung kay Napoles. Kaya mauulit na naman dito kay Revilla ang pangyayari. Mauuna siya sa mga senador at kongresista na maaaresto. Siya ang kauna-unahang senador at kongresista o politiko na nakasuhan dito sa flood control na ito. Grabe itong pangyayaring ito kay Revilla, no? Hindi na nga siya nanalong senador ng elections ng Mayo. Dati na rin siyang nakasuhan ng plunder at kulong. Noong panahon ni Pinoy, tapos ngayon, may kaso na naman siya. Ito, ang kaso niya, malversation at graft. Pero, kahit malversation ito, non-bailable ito. Dahil malaki masyado yung amount ng involved. Bakit kasi hindi plunder ang ikinaso sa kanya? Ang plunder kasi, kailangan mong i-prove na may series ng multiple acts. Ibig sabihin, maraming mga acts ang ginawa. Ito kasi single act. Ang transaction dito, dun lang sa Pandi. Yung flood control project sa Pandi, Bulacan, na nagkakahalaga ng 92.5 million. So, bagamat ang amount nito ay 92.5 million, ibig sabihin pasok sa plunder, pero dahil isang act lang ito, hindi ito magka-qualify sa plunder. Ang plunder kasi series, multiple acts. Ito isa lang, single act lang ito, kaya malversation, pero non-bailable pa rin ito. Ngayon, hindi lang yan. Mayroon pang nakabinbin na plunder kay Bong Revilla din. Nagsampa na ng reklamong plunder ang NBI sa DOJ. At ngayong linggo, itong susunod na linggo, papadalhan na ng subpina si Bong Revilla at saka si Jingo Estrada para mag-submit ng kanilang counter affidavits. Kaya actually, ang naisampa pala ngayon kay Revilla, malversation, tungkol pa lang ito doon sa 92.5 million na flood control project sa Pandi, Bulacan, na ghost project. Mayroon pang isinampang reklamo ang NBI sa DOJ for preliminary investigation pa yun. Kaya matatamba ka ng kaso itong si Bong Revilla. Kaya lang, itong naisampa na nung last Friday, ito yung lalabas na ang arrest warrant. Hindi na magtatagal yan. Hindi na magtatagal yan. Araw na lang halos ang binibilang yan. Anumang araw lalabas na yan. At hiniling din ng ombudsman na mag-issue ng Hold Departure Order para hindi makalabas ng bansa.
no? Grabe itong nangyari kay kay Revilla. Kumbaga, nakulong na siya noon, nakulong na siya noon. Corruption 'yun, plunder. PDAF din 'yun. PDAF, pork barrel din. Ha? Ngayon na naman, pork barrel na naman ito, kaya lang siyempre hindi tinatawag na pork barrel. Ano bang tawag na nito ngayon? Allocables. Pero ganun pa rin, kickbacks na naman. Kickbacks na naman ang pinag-uusapan dito. Noong PDAF scam ni Napoles, tumanggap rin ng kickback si Revilla. Ngayon na naman, tumanggap na naman ng kickbacks. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ayon sa mga testigo, 2024 parang 120 million yata ang tinanggap na kickbacks ni Revilla. Tapos nung 2025 parang 150 million. Kaya at dinala mismo yan ni Bernardo doon sa bahay ni Revilla na tinanggap mismo ni Revilla. Si Revilla mismo ang tumanggap doon sa tinatawag na White House. Sa Bacoor yata yan. Ancestral house yata yan ng mga Revilla. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano na kayang gagawin niya ni Bong Revilla? Alam niya na yun. Anumang oras lalabas ang arrest warrant. At kapag lumabas ang arrest warrant, aarestuhin na siya. Kaya hinihintay lang nito. Pwede, nitong linggong ito. Lumabas na ang arrest warrant niyan. Lalabas na ang arrest warrant niya. Nitong linggong ito. Kasi final nung Friday. Pwedeng within 1 week, lumabas yan. Kasi hindi naman kailangan na ang hearing dyan. Hindi na kailangan dyan ang due process na ipapatawag pa ba ng korte? Hindi. Kasi ang probable cause na-determina Na-determina ng ombudsman. Kaya nga final na sa korte sa Sandigan Bayan. Ibig sabihin trial na ito. Maghihiring na yan. Parang katulad yan kila Diskaya. Diba nung sinampahan ng kaso sila sa Diskaya, pagkalipas ng ilang araw, lumabas yung arrest warrant. Sumurrender na si Diskaya. Ganon din yung mga officials ng DPWH. Na-file yung kaso, pagka-file ng kaso sa Sandigan Bayan, kaagad-agad lumabas ang arrest warrant. Sumurrender na yung mga officials ng DPWH Region 4A, 4B, Mimarupa. Ano yan? Di ba, pagkasampa ng kaso, ilang araw lang lumabas na yung arrest warrant. Ganyan din ang mangyayari dyan kay Bong Revilla. Kaya abangan natin. Magiging masyadong busy ang pulis ngayong linggong ito. Hinahanap nila si Atong Ang kasi may arrest warrant din. Tapos pag lumabas na yung kay Bong Revilla, aarestuhin din nila to. Hindi lang ito si Bong Revilla. Yung mga officials ng Bulacan, DPWH. Sa bagay, nakakustody na sa Senate si Bryce Hernandez, itatransfer na lang yan sa korte. Itatransfer na lang yan sa korte, sa Sandigan Bayan. Pero yung iba doon na mga officials, wala yun sa Senado. May iba doon na mga kinasuhan na wala sa Senado. Hindi nakakulong. So pwedeng yun hahanapin din yun, arestuhin. Pero si Bong Revilla dyan, ang nakasentro dyan ang kay Bong Revilla. Dyan yung attention niya. Ano na kaya ngayon ang ginagawa ni Bong Revilla? Kasi alam niya na yan na anumang oras lalabas ang arrest warrant. Saka hindi naman magtatagal, susunod na rin yan si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada. Susunod na rin yan. Si Revilla, si Jinggoy Estrada yung medyo mauuna sa mga yan. Saka sila Edvic Yap, yung mga kongresista, sila Edvic Yap, yung magkapatid, saka si Eric Yap. Yan yung mga posibleng mauna ng maaresto. Pero mauna itong kay Revilla kasi na-file na yung kaso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.